Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng aking rabay na makapangaral muli ng kanyang salita. At kung tayo po ay nakahanda na, katulad ng lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo, sa ating mga pag-aaral na tuwing ibinibigay ng ating rabay ng mga kwento, tayo po sana ay natututo po. At tayo ay lalong nagtutumibay sa ating mga pananampalataya. Narinig po natin ang patutuon ni Nanay Imbet. Yung aming pangyayari dito sa bansang Amerika na kami ay inabot ng winter storm. Pero salamat po sa Ama, kami po ay maayos at iningatan po ng ating rabay. Naway ganon din po kayo po. Na anuman po yung mga kinakasadlakan natin sa ating buhay, saan po tayo naroroon sa ating mga hinaing. Huwag po natin kalilimutan na mayroon po tayong Elohim at maawaing Ama na siyang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan po natin sa araw-araw. Magtiwala lamang po tayo. At sa aral pong ibinigay ng ating rabay ngayon, now alam po natin na sa ating mga pang-araw-araw na buhay, alam po ninyo, may mga pagkakataon na tayo ay kumbaga nangangarap ng mga bagay para sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, yung iba. At sa kalahatan yung kagustuhan natin na makanuto ang ating mga buhay, sampu ng ating mga anak. Alam po ninyo, hindi natatapos yung ating pag-aalala para sa ating sarili, para sa ating mga anak at para sa ating mga apo. Pero alam po natin na anuman po yung kagustuhan natin sa buhay na mangyari, may mga pagkakataon na mas marami dito ay hindi nangyayari. For whatever reason, siya amang Yahweh lamang po nakakalam. May mga pagkakataon na pinangarap natin, magmula nung bata tayo ay nangarap tayo kung ano yung magiging buhay po natin. At umaasa tayo na balang araw ay mangyayari yung ating mga pangarap. Pero aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na naiiba yung ating kwento. At ito po yung ibinigay na aral ng ating rabay, na ang ibinigay niyang pamagat a purpose-driven life. Kumbaga nabubuhay daw tayo dahil sa isang pangarap. At kung ano man po yung pangarap na yun, ito po'y para sa ating mga sarili. Pero may mga pagkakataon na nag-i-intervene ng Ama. At may mga pagkakataon na sa ating mga ginagawa, hindi nangyayari yung ating mga pinapangarap. Maaaring ito ay hindi inadya ng pagkakataon, hindi ito ginawa na mangyari sa atin ng Ama, o dahil ang mga nararanasan natin sa buhay dahil na rin sa ating mga nagawang mga maling desisyon sa buhay. Ano man po ito? Ano man yung ating mga kinakasadlakan? Sana'y maunawaan natin kung bakit yung mga pangarap natin hindi nangyayari dahil ang ating Ama ay mas magandang pangarap para sa atin balang araw. At sana maunawaan natin ng kwento ng ating buhay, mga kapatid, at talasasin natin na ano man yung kinalalagyan natin sa ngayon, maunawaan natin ang kwento sa ibibigay na aral ng ating rabay. Now, alam po ninyo, nasusulat dito sa aklat ng mga mangangaral na sa bawat pangarap o sa bawat plano na ninanais ng tao sa ating buhay, one way or the other, hindi man mangyari o mangyayari, ito'y bibigyan ng Ama ng pagkakataon. Kung ito ay matutupad o hindi, nasa Kanya ang huling pasya. Dahil sabi niya dito sa aklat ng mangangaral, Ecclesiastes o mangangaral, Kohelet sa Hebrew, sabi niya dito sa chapter 3, sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So sa lahat daw ng panukala o purpose o plano na inisip natin gawin, dumarating yung pagkakataon na ito'y gagawin natin o may mga bagay na kapalit na ating gagawin doon sa plano
na ating inasam. Pero ano man po ito, sabi niya, ito'y may bibigyan ng pagkakataon balang araw. At kung iba naman yung magiging kwento ng buhay natin, pareho lang. May pagkakataong ibibigay ang Ama kung mangyayari o hindi ang mga bagay na ating ninanais dito sa lupa. Dahil nasulat na lahat ng mga pagkakataon ay ibinibigay sa tao na mangyayari. At inahalin tulad dito, yung kapanganakan ng isang tao ay mangyayari. Yung kamatayan ng isang tao ay mangyayari. Yung pagluluksa, yung pagdaramdam, yung mga sakit, yung mga kagalingan, yung pagsasaya. Lahat ito ay may panahon. At ito ay mararanasan ng kahit na sinong nilalang ng Ama na nabubuhay dito sa lupa. Kaya ang tanong mauunawaan kaya natin ang kwento ng ating buhay? Bagamat may mga pagkakataon na yung mga pinangarap natin ay iba yung naging kwento. At we pray, na maunawaan natin, ang mga pangyayaring ito sa ating buhay. Dahil kung ibababa natin ang pagbasa dito sa mga ngaral, chapter 8, verse 6, ito ang kanyang sinasabi. Sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan. Ano man daw po yung ating mga inaasam o panukala. Kung ito man ay mabuti, sabi niya, ito ay may kapanahunan at may kahatulan. Kung ito'y sa kabutihan, ayon sa salita ng Ama na ating naunawaan na, o ito ay taliwas doon sa salita ng Ama, na ating naunawaan na, sabi niya, ito ay may kahatulan balang araw. Ibig sabihin may mga pagkakataon, mga kapatid, ng ating mga ninanasa ay dadalhin sa kahatulan. Ito man ay mabuti, ito man ay masama. Now, bakit nasabi ng rabay na ito'y dadalhin sa kahatulan? Ibig sabihin na mayroon tayong ipinapanukala sa ating mga sarili o inaasam o mga binabalak sa buhay na ito ay hindi ayon sa salita ng Ama. Maaaring ito ay ayon sa ating mga pansariling mga laman o ayon lamang sa kagustuhan natin dito sa sanlibutan. Ibig sabihin at the end of the day, ano man yung kahahantungan ng mga bagay na pinapangarap natin sa buhay, kung ito isa ayon sa kalooban ng Ama at ayon sa kanyang salita, ito'y sa ating ikabubuti. Pero kung ang ating mga inaasa o inaasam o mga ginaganap na mga panukala o pinaplano sa buhay, ay ito'y magiging dahilan para tayo ay tumalikod sa salita ng Ama, ito pa rin ay dadalhin sa kahatulan balang araw. Tandaan po natin lahat ng ating ipinanukalang gagawin o ginagawa balang araw ay dadalhin sa kahatulan. At dahil dito, sabi niya, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya, ito ang pinag-iisipan at pinagkakaabalahan ng tao sa kanyang buhay. Kung paano niya tutuparin ang kanyang pinanukalang mangyayari sa kanyang buhay. Totoo po yun. Dahil kung tayo ay nangangarap sa isang bagay, gagawin po natin ang lahat, matupad lamang yung pangarap na yaon. Tama? Kung pinapangarap natin umasenso sa buhay, gagawin po natin ang lahat. Tayo po maghahanap buhay 24/7 kung yun ang kinakailangan. Dahil gusto natin umasenso sa buhay. At kung nais naman po natin na lalong mapalapit sa Ama, gagawin din naman natin 24/7 ay ating sasaliksikin kung ano ang mabuti sa pangunawang ibinigay ng Ama sa atin para sa ikatutupad ng kanyang salita. At ito yung ating pinapangarap na gawing mangyari sa ating buhay. Ano man ito, ay dadalhin sa kahatulan balang araw. Kaya ang sabi niya dito sa aklat ni Job, ito tingnan natin, dahil ang tao ay nagplaplano, ang tao ay humahaka ng kanyang nais sa buhay. Now, sino ba sa atin ang hindi nagplano sa kanyang buhay? Wala po. Lahat tayo ay nangarap sa isang bagay
Kaya tayo nabubuhay para sa pangarap na yaon. At ito yung sinasabi nating the purpose-driven life. Nabubuhay tayo dahil sa pangarap na yaon, one way or the other. Nagkakataon lamang na tayo nagkakaiba ng mga pangarap sa buhay. Nagkakataon lamang na nagkakaiba tayo ng layon at mga panukala sa buhay. Pero at the end of the day, lahat po ng ating mga panukala ay dadalhin sa kahatulan. At sana, nang tayo po ay nanampalataya, nagkaroon tayo ng ibang panukala. Iba at taliwas doon sa ating pinanukala o pinangarap na mangyari sa buhay natin nang hindi pa natin nakilala ang Ama sa buhay na ito. Magkaiba po ba? Yes. Itataas ko ang aking sarili. Nung hindi ko pa po nakikilala si Amang Yahweh, ang pangarap ko lamang, ano po yung pangarap ko? Magkaroon ng pamilya, magkaroon ng magandang bahay. That's it. Ano po? Alam ko doon yung pangarap ko before. Pero nag-ibang takbo ng aking buhay nang makilala ko si Amang Yahweh. So, yung aking pinanukala ay nagkaiba. Dahil ito ay iniba ayon sa pangunawa na ibinigay ng aking Ama. At nawa, ito rin ay magiging panukala natin after na nakilala natin ang ating Ama sa pamamagitan ng kanyang salita at sa awa na ipinakita sa atin ng ating rabay nang siya mamatay sa tulos para sa atin. Ang tanong saan ngayon nababaling ang ating mga panukala? Matapos maunawaan natin ang kwento ng rabay at ang salita ng ating Ama na ibinigay niya sa atin. Kaya sabi niya dito sa aklat ni Job, puntahan natin si Job. Chapter 33, simulan natin sa verse 14. Ito ang sabi ni Job. 33:14. Sapagkat ang Ama ay minsang nagsasalita. Oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. So, even before, nagsasalita ang Ama sa atin. Hindi lang minsan, kundi inuulit pa niya yung iba. Pero karamihan daw sa tao, sila'y hindi nakakarinig at nakakaunawa. Tama po ba o mali? Tama. Ibig niyang sabihin sa lahat ng nilalang dito sa lupa, hindi po hahayaan ni Amang Yahweh na sila'y matulog o mamatay, na hindi binibigyan ng Ama ng pangunawa sila para maunawaan nila kung sino siya bilang isang tangi at nag-iisang Elohim. Bakit? Para matupad yung kwento na hindi nila sisisihin at the end of the day, sa araw ng paghuhukom, na sasabihin, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para maunawaan kita. One way or the other, nakilala nila na may Elohim na gumawa ng langit at lupa. Yun pong sinasabi ng aklat ng Roma. Kaya sinasabi dito na ang Ama ay minsang nagsalita, oo, bagaman ginawa niyang dalawa, pero ang tao, sabi niya, ay hindi nakikinig sa kanyang tinig. Kaya anong ginagawa niya? Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan, so meaning, sa bawat tao na ginawa ng Ama, na mamuhay dito sa lupa, nagparamdam siya doon sa nilalang na yun para ipaunawa sa kanya yung plano o panukala ng Ama kung bakit nilalang niya ang tao dito sa lupa. So dito natin nauunawaan, mga kapatid ko, na ang panukala ng Ama even before na inisip niyang gawin ng tao, ibinigay na niyang kanyang panukala na ang tao ay mabubuhay magpakailanman. Dahil ito yung kanyang dahilan kung bakit ginawa niyang tao dito sa lupa. In the beginning, ito yung plano. Ginawa sila para maglingkod sa Ama at maunawaan nila ang kanyang mga salita. Pero ito'y, ang sabi niya, hindi nakinig ang tao. Now, sa ating panahon, mas marami ang ating mapaparinggan na mga salita ng Ama na ang Ama ay hindi tumitigil up to now. Dahil nasusulat sa aklat ni Apostol Pedro, ang Ama ay hindi nagpapaliban na siya'y hindi na darating. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya dumarating ayon sa aklat ni Pedro ay dahil hinihintay niya lahat na makapagsisi
Dahil ayaw sana ng Ama na kahit isang kaluluwa ay mawala at mahahatol o masasadlak sa kahatulan balang araw. Ganon po kabuti si Amang Yahweh sa kanyang nilikha. Kaya makikita natin na even before, bago dumating ang rabay, nagpapahalata ng Ama. Kumbaga, nagpaparamdam ng Ama sa kanila. Lalo na ngayon sa ating panahon. Dahil kabi-kabila ang maririnig niyong aral mula sa rabay. Ano po? Hindi siya nakalimot magpadala ng kanyang mga lingkod para ipaunawa ang kanyang plano o yung kanyang purpose kung bakit nilikha niya ang tao. At ito ang dahilan kung bakit may mga ipinadala mga pastor, mga dikon, mga apostol, mga mangangaral at mga guro para ilapit ang tao sa kanyang tunay na layunin na maging isang tunay at tapat na lingkod. Kaya sabi niya, kung magkagayon, anong ginagawa ng Ama? Ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanilang turo. Itinatatak niya ang kanyang turo. Bakit? Upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. Ito yung dahilan ng Ama. Na sa pagdirinig sana ng kanyang salita, ano po? Maihiwalay ang tao sa kanyang panukala, meaning sa kanyang sariling panukalang laman. Itataas ko ang aking mga kamay. Uulitin ko. Iba ang panukala ko o yung aking pangarap sa buhay nung hindi ko pa nakikilala si Amang Yahweh. Ano po? Iba yung pangarap ko. Ang pangarap ko ay para lang sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa sanlibutan ito na aking kinabubuhayan. Nagkaiba nang ipaunawa sa akin ng Ama yung kanyang plano sa akin bilang kanyang nilikha. At ito rin yung plano ng Ama sa bawat nilikha, sabi niya, upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang tao saan sa kapalaluan ng kanyang kaisipan. Meaning yung kanyang pride na siyang nagiging hadlang para unawain niya ang plano ng Ama sa kanya. Dito natin nakikita mga kapatid kung bakit ang tao ay hindi dumirinig sa salita ng Ama dahil sa kapalaluan ng tao sa kanyang sinasabing panukala para sa kanyang sarili. Bakit merong pinapangarap ang tao para sa kanyang sarili at karamihan dito sa mga plano na ito hindi kasama si Amang Yahweh. Kaya sabi niya, kanyang pinipigil ang kanyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay at ang kanyang buhay sa pagkamatay sa pamamagitan ng tabak. Iniiwas ka ng Ama, kapatid. At sa lahat ng kanyang pinagpaparamdaman. Pero ang tanong, nakikinig ba ang tao? Pero sabi ni Job, karamihan dito ay hindi dinirinig ng tao. No wonder. Huwag kayong magtataka kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon, magmula sa panahon ng mga apostol, sa pagkamatay ng rabay, hanggang sa ating panahon, kung titingnan natin ang bilang ng tao kumpara sa kabuuang bilang ng tao sa sanlibutan, kakaunti po yung nakakarinig ng kanyang salita. Kakaunti. Tingnan mo na lang sa statistika kung ilan ang sumasamba sa tunay na araw na pagsamba. Tignan mo sa statistika kung ilan ang nakakaunawa at nakakaalam ng tunay na pangalan ng Ama at ang tunay na pangalan ng Anak. Porsyento lamang po. At ito'y napakaliit na porsyento kumbaga sa totoong bilang ng tao na almost 9 billion. Ano po? Almost. Well, sabi ko, dahil ang huling bilang natin nakaraan is 8 billion. Ngayon is almost na. Ano po? At tayo lalong dumarami. Kaya, kung mapapansin natin, ang plano ng Ama ay ilayo ang tao sa kanyang kapalaluan, sa kanyang pride. Bakit? Uulitin ko. Dahil sa kanyang sariling panukala. Ano po? Dahil sa kanyang sariling panukala. Kaya, itong dahilan kung bakit napakahirap sa atin ang mangaral sa mga kapatiran at sa mga taong ibinibigay ng Ama sa atin na mapangaralan.
dahil sa kanilang sariling mga panukala. Kaya sabi niya dito sa aklat ng mga awit, puntahan natin ang aklat ng mga awit dahil kung may matigas na ulo na pwede nating ibigay ng ehemplo, hindi na po tayo kailangan pang lumayo. Ano po? Dahil ang ehemplong ibibigay sa atin ay ang kanyang bayang Israel na pinili niya sa lahat ng mga bayan at pinagpakitaan ng maraming mga himala. Ayan. Pero nakinig ba ang bayang Israel? Ito ang kwento. Awit 106 verse 43. Ito ang sabi. Madalas na iniligtas niya sila. Madalas. Hindi lang minsan, hindi lang paulit-ulit na nagparamdam si Amang Yahweh sa kanyang bayan. Now, pinili niya ang bayang Israel. At sinasabi niya na madalas niyang ipinaparamdam ang kanyang kapangyarihan. Mababasa natin ang kwento ng bayang Israel. Pero sa gaano kadalas na ginawa ng Ama para iparamdam niya ang kanyang pagmamahal, pagkalinga at pagkaawa sa bayang Israel, anong ginagawa ng Israel? Ngunit sila'y mapanghimagsik sa kanilang payo at nangababa sila sa kanilang mga kasamaan. Nung sabi niya, sila'y mapanghimagsik sa kanilang mga payo. Sa kanilang mga panukala, hiwalay ito sa panukala ng Ama na gawin silang isang tunay at tapat na bayan na humahanap sa kalooban ng Ama. Hiwalay yung kanilang mga panukala, yung kanilang mga payo, yung kanilang mga minimiti sa buhay, hiwalay kay Amang Yahweh. Bagamat nakita nila ng kanilang mga mata, ng kanilang mga ninuno. At ito'y ipinaunawa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ipinasalin-salin dahil yun ang kautusan sa kanila. But at the end of the day, paulit-ulit na nagmatigas ang kanilang loob. Bakit? Dahil sa kanilang sariling mga panukala o sariling mga payo. Ibig sabihin inihiwalay nila ang kanilang sarili sa tunay na layunin ng Ama para sa kanila na gawin silang isang tunay na bayan. Pero sila ay naging panghimagsik. We pray na makakuha tayo ng kwento at aral na nang piliin din tayo ng Ama sa kalipunan ng tao sa ating kapaligiran. Now, tingnan natin. Ang kahalintulad din naman natin ngayon ay ang panahon ng mga Israelita na pinili ng Ama naman tayo ay pinili niya sa kalipunan ng tao sa ating mga kapaligiran. Ano po? Mapipili. Makikita natin. Dito sa Louisiana, dito sa amin, sa Denham Spring, out of almost 6,000 na mga citizens ng Denham Spring. Ilan kaya sa amin nakasama namin ang sumasamba sa araw ng pagsamba at nakakilala kay Amang Yahweh? Hindi ko alam kung meron kaming kasama. Ano po? Sa lugar ng California, ilan kaya ang kasama ni kapatid na Carlito, ang nananampalataya? Sa Bulacan, ilan kaya? Sa Ramos, ilan kaya? Sa Rizal, Rodriguez, ilan kaya? Sa Sacramento, California, ilan kaya? So makikita natin na sa kalipunan ng mga tao, tayo naman ay pinili ng Ama. Now, ang tanong, gagayahin kaya natin ang bayang Israel na ipinapaunawa ng Ama sa atin ang kanyang plano, ang kanyang panukala, ang kanyang purpose kung bakit pinili niya tayo. Pero baka tayo din naman ay katulad ng bayang Israel. Ipinagpipilitan din naman natin ang ating mga sariling pangunawa, sariling panukala. At inihihiwalay natin ang ating sarili sa kalooban ng Ama sa hindi natin pagsunod sa kanyang salita. Bakit? Kasi may pangarap tayong magkaroon ng malaking bahay. Samantalang, ang sabi ni Amang Yahweh, ano po? Hindi masama na magkaroon ka ng malaking bahay. Pero kung isasakripisyo mo, pati ang mga araw ng pagsamba at mga salita na ipinapangaral niya sa iyo, abay kapatid ko, walang silbi yung pangarap mong magandang bahay. Iyon ang sarili mong panukala. Hindi kaya Amang Yahweh. Sinabi ni Amang Yahweh na tayo po ay mamuhay ng simple. So, anong sabi niya? Kung tayo ay may makakain at may maidadamit, tayo ay makontento na. Karamihan sa atin, hindi nakakaunawa ng salitang kontento sa buhay.
Yun ang ating mga panukala sa buhay. Ano po? At ito ay taliwas sa salita ng Ama. Therefore, wala tayong pinag-iba sa bayan ng Israel nung panahon nila. Ano po? Kaya anong sabi dito sa aklat ng Isaias? Isaiah chapter 1 verse 11. Ito. Isaiah chapter 1 verse 11. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Ako'y puno ng mga handog na susunugin na mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Anong sabi ni Amang Yahweh sa bayang Israel nung panahon nila? Anong kapararakan ang dinadala niyong handog? Meaning, ang sinasabi niya rito sila ay naghahandog ayon sa mga nakikita. Pero ang kanilang mga puso ay malayo kay Amang Yahweh. Ito kung sinasabi niya rito. Meaning, pahapyaw ang ginagawang paghahandog ng bayang Israel. Nagaganap nila yung external, ayan, yung labas, na pagsamba. Ginagawa nila yaon. Pero sa loob ng kanilang mga puso, malayo ang kanilang mga iniisip. Hindi ayon sa mga kagustuhan ni Amang Yahweh. Now, ito ba'y may kinalaman din sa ating panahon? Maaaring meron. Dahil kung maalala nyo ang kwento na itinaliwanag natin yung external at internal na ating obligasyon kay Amang Yahweh. Yung external madaling gawin. Dahil ito'y nakikita sa labas. Pero yung internal, sa kaibuturan ng ating mga puso, si Amang Yahweh pa rin kaya ang nauuna. Yun ang katanungan. Dahil ano pong silbi ng ating mga ipinapakita na kagandahan sa ating panlabas ng mga kaugalian kung sa loob ng ating mga puso hindi naman po naluluwalhati si Amang Yahweh. Ano po? Kaya anong sasabi? Si Amang Yahweh ang nakakaalam ng ating puso. We pray. Ano po? We pray. Lahat tayo. One way or the other. Ay kailangang pagtibayin ng ating mga puso na sa araw ng mga panahon, na inilalagi natin dito sa lupa, we pray na sa ating mga kapusuan ay ando doon si Amang Yahweh. Sa ating mga tinatawag na panukala sa buhay, sana ando doon si Amang Yahweh. Hindi siya itsapera. Ibig sabihin, sa lahat ng mga pinapangarap mo sa buhay, nasaan doon si Amang Yahweh? May parte ba siya sa pangapangarap mo? O nasa likod siya? At kung minsan wala pa siya sa kwento. Yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga plano mo sa buhay, yung purpose mo sa buhay, ano doon ba si Amang Yahweh? Yung pangarap mong umasenso, yung pangarap mong magkaroon ng promosyon, yung pangarap mo magkaroon ng magandang bahay, yung pangarap mo na bumili ng sakyan, yung pangarap mo sa mga anak mo na makapag-aral sila, yung pangarap mo na magkaroon ng maraming mga ari-arian. Ansaan doon si Amang Yahweh? Nasaan doon si Amang Yahweh? Ano po? Kaya sabi ni Amang Yahweh, ano sabi niya? Ako'y puno ng mga handog na susunugin, pero sabi niya, ako'y hindi nalulugod. Anong sabi niya? Hindi ako nalulugod sa inyong mga handog. Bakit? Dahil ito'y pagpaimbabaw. Ibig sabihin pabalat bunga ang inyong paglilingkod. Now, sana, wag naman po sana tayong makita ni Amang Yahweh, na pabalat bunga yung ating paglilingkod. Dahil sayang, natandaan natin, ang lahat ng ating mga panukala sa buhay, lahat ng ating mga ginagawa, bagamat hindi ito nakikita ng ating mga kapatid, hindi ito nakikita ng ating kapwa, at the end of the day, alam ni Amang Yahweh ang ating mga panukala sa buhay. Ito ba'y ginagawa natin para tayo ay mapapurihan?
dahil nakikita ng ating kapwa na ito'y ginagawa natin, o ginagawa natin ito dahil ito ay ang dapat natin gawin bilang isang tunay na lingkod ng Ama at tunay na gumaganap ng kanyang kalooban. Doon po makikita ng Ama sa ating puso yung ating mga panukala. Ano po? Kaya sabi dito sa Jeremiah chapter 36 verse 3. Jeremiah 36 verse 3. So anong klaseng buhay yung ating ibinubuhay? A purpose-driven life. Yung purpose ba natin sa buhay ay ganapin ang ating mga panukala? O yung ganapin ang panukala ng Ama the moment na tayo nananampalataya? Kaya sabi niya dito sa Jeremias chapter 36 verse 3. Jeremias 36 verse 3. Marahil ay kung maririnig ng sangbahayan ni Yehuda ang lahat na kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila upang himuwalay bawat isa sa kanilang mga masamang lakad, upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan. Anong sabi ni Mang Yahweh? Marahil na kung maririnig daw ng sangbahayan ni Yehuda ang pinanukala ng Ama na ibibigay niyang kasamaan sa kanila, kung hindi sila tatalikod sa kanilang mga kasalanang magawa, sabi ni Mang Yahweh, baka sakaling sila'y tumigil sa paggawa ng masama. Now, anong ibig niyang sabihin? Ibig sabihin kung baka mauunawaan natin ang kasasadlakan ng ating buhay kung hindi natin gagawin ang ipinanukala ng Ama sa atin na magiging ending natin balang araw. Ano po? At ipapaunawa sa atin kung saan tayo dadalhin dahil sa ating mga sariling panukala na wala doon si Amang Yahweh, baka po tayo magbago ng ating mga panukala. Yun ang sinasabi dito ni Amang Yahweh. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ng kwento ng plano ng ating sariling mga panukala at yung panukala ng Ama na ipinapaunawa niya sa atin. Kung ang ating mga panukala o yung ating mga purpose sa buhay, yung ating mga pinaplano sa buhay, yung ating mga pangarap sa buhay, ay wala doon si Amang Yahweh. Ang sabi ni Amang Yahweh, doon sa mga taong ganun ang kanilang mga panukala, sila'y walang parte sa buhay na walang hanggan. Dahil hindi sila magmamana bilang isang lingkod ng Ama. Dahil sila ay hiwalay doon sa mga gumaganap ng kanyang kalooban. So makikita natin mga kapatid ko kung bakit napakahalaga sa atin na maunawaan natin ang kwento kung bakit tayo natawag sa pananampalataya. Bakit? Ano bang sabi dito sa Aklat ng Roma? Sabi niya, Aklat ng Roma chapter 28 verse 8. No, Aklat ng Roma, chapter 8, verse 28. Ayan. 28 ang sinabi ko, di ba, Darlene? Roma, chapter 8, verse 28. Ito, tingnan natin kung bakit tayo tinawag sa pananampalataya. Roma, chapter 8, verse 28. Sabi niya dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa saan sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sama sa makatwid bagay yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang sa kanyang panukala. So ibig sabihin, kung tayo man ay hindi umaabot sa mga sarili nating panukala at ito'y hindi ginawa ng Ama, bagamat tayo ay umiiyak minsan, ayan, tayo'y nanghihinayang minsan. Alam nyo, paulit-ulit akong nanghihinayang nung panahon na ako ay nagpapa-promote dito sa aming district. Reklamo ako ng reklamo kay Amang Yahweh. Ano po? Ako ay nagpapa-promote na maging supervisor. Alam niyo yung mga nakukuha, nirereklamo ko kay Amang Yahweh. Amang Yahweh, mas qualified naman ako sa mga nakukuha. Bakit ako hindi nakukuha? Panay ang reklamo ko. Ano po? Pero ngayon, nauunawaan ko na kung bakit.
dahil may mga binabalak pa lang o may mga panukala pala si Amang Yahweh sa akin na ito'y mas makakabuti sa akin at mas mahusay kaysa doon sa aking mga pinapangarap nung una. Hindi ba ganun din kayo kung minsan? May mga pangarap kayo sa buhay na nanghihinayan kayo na hindi nangyari sa buhay nyo. Kahit na anong gawin ninyo, hindi mangyayari. At hindi nangyayari. For whatever reason, we don't know. Hindi nyo alam. Ako din hindi ko alam. Now I know. After na maunawaan ko yung kwento, bakit ganun yung nangyayari sa akin. Bakit? Ganito pala yung kwento. Na yung mga bagay na pinapangarap natin, na pinanukala natin, na pinupurpose natin sa buhay at mga gusto natin mangyari sa ating buhay, yung kabaliktaran ng nangyayari. Na bagamat yung mga bagay na yun ay ipinanghihinayang natin. Ngayon natin maunawaan na ito pala mga bagay na ito ay ginawa ng Ama. Bakit? Dahil mayroon siyang panukala para sa atin. Nawang tanong, gagawin ba natin yung ipinanukala niya sa atin? Dahil ano sabi niya? Pinili niya tayo at tinawag alinsunod sa kanyang nasa o panukala for His purpose. Not our purpose, but for His purpose dahil sa kanyang sariling nasa o sariling panukala. Ano po? Kaya sabi niya dito sa aklat ng Proverbio, chapter 19, verse 21. Ito, tandaan natin para maunawaan natin ang kwento. Ngayong tayo ay nakaunawa na tayo pala'y tinawag dahil sa kanyang nasa. Proverbio 19, verse 21. Kawikaan 19, verse 21. May maraming katha sa puso ng tao. Ano sabi niya? Marami kang pangarap sa buhay. Totoo yan. Marami tayong mga pinangarap sa buhay. Marami tayong gustong mangyari sa buhay. Marami tayong gustong makamit sa buhay. Pero nagsabi niya, ngunit ang payo ni Amang Yahweh ay siyang tatayo. Pero at the end of the day, yung pagkapili ni Amang Yahweh sa iyo ang mangyayari. No po? Now, provided kung dumating yung pagkakataon na pipiliin natin, katulad ko, pwede kong piliin yung bagay na para sa akin, sa aking pangarap, o mauunawaan ko na itong isa palang pangyayari sa buhay ko ay si Amang Yahweh ang nagpili para sa akin. Now, maalala niyo ang kwento ng inaaral ng ating rabbi. His way or our own way. Meaning, matuto na tayo na dahil sa pagkapili sa atin, binigyan na rin tayo ng Ama ng sariling pangunawa na galing sa Kanya para maunawaan natin kung ano yung mga balak niya sa atin, kung ano yung daan niya para sa atin. Hindi na natin pipiliin yung ating mga nasa o yung ating mga daang para sa ating sarili lamang at sa ating mga sariling kapakanan, kundi mapipili na natin kung alin dito ang daan ni Amang Yahweh at alin dito yung kanyang nasa. Bakit? Dahil nauunawaan natin yung kanyang kwento na ibinigay niya para sa ating buhay. Kaya sa dami man ng ating mga plano at mga balakin, sana manaig sa ating piliin kung ano ang talagang gusto ni Amang Yahweh sa atin na ipinapaunawa niya sa atin. Ano po? Sumunod na kwento, Proverbio 15 verse 22. Proverbio 15, 22. Kawikaan 15:22, ito pa yung dagdag. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Now, ito lagi nating sinasabi. Kung hindi pa ninyo nauunawaan kung ano ang nasa ni Amang Yahweh o panukala ni Amang Yahweh sa inyong buhay, pag may mga dumarating na mga desisyon sa inyong buhay, ayan, kung inyong naunawa, yung ipinaunawa sa atin ng Ama, the crossroads of life, ayan, yun yung mga pagkakataon na dapat natin kausapin si Amang Yahweh. Yung mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan tayo didesisyon, sa kaliwa o sa kanan. Yun yung mga crossroads sa ating buhay. Kung saan mapapatunayan natin kung hanggang saan natin
ipagsasanggalang ang ating pananampalataya. Sabi niya, sa mga walang payo, anong sabi niya? Nawawala yung panukala ni Amang Yahweh. Ibig sabihin sa inyong mga hindi alam kung ano yung panukala ni Amang Yahweh sa inyong buhay, hindi nyo alam kung alin yung mga dapat ninyong gawin dahil hindi pa ninyo masyadong nauunawaan ang salita ni Amang Yahweh. Nung sabi niya, humingi kayo ng payo. Ito ang dahilan kung bakit tayo may mga pastor, may mga deacon at may mga elders ng assembly na pwede nyong kunan ng kanilang mga payo. Alam niyo mga kapatid, mas mapalad kayo ngayon sa inyong mga panahon kaysa nung panahon namin. Dahil nung panahon namin, saka lang ako makakarinig ng payo ni Elder Ben kapag nagkita kami in person. Pag nagkita kami ng mga pastors at mga deacon at ako'y makapagsasabi ng aking mga hinaing, doon pa lang ako makahihingi ng payo. Now, sa inyong panahon, wala kayong excuse. Bakit? Ang lagi naming sinasabi mag-asawa, isang message lang po kami sa Messenger, isang message lang kami sa Facebook. Ano po, kahit anong oras ng gabi, kung kailangan po ninyo ng kasagutan, ay sasagot po. Dahil ito yung aming responsibilidad na ibinigay ng Ama sa atin. Wala kayong excuse. Kaya, hindi kayo dapat napapariwara sa inyong mga desisyon sa buhay dahil hindi nyo alam kung anong gagawin. Now, ang problema kasi mga kapatid, kung minsan anong sabi ni Job kanina, sa kapalaluan ng tao. Ano po? Sa kapalaluan ng tao, ayan, napahihiwalay siya dahil sa kanyang mga tinatawag na mga nasa. Dahil sa kagustuhan niya, sa plano niya sa buhay, sa kanyang pinanukalang mangyayari sa buhay niya, napapariwara ang tao. Bakit? Dahil sa kanyang kapalaluan. Because of pride. Ano po? Now, we pray na hindi mangyari sa atin. Ano po? Kaya ibinigay niya ulitin ko, ibinigay niya aklat ng Efeso chapter 4 verse 11, ibinigay niya ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga pastol, ang kanyang mga ebanghilista, ang kanyang mga guro, at ang kanyang mga ngaral. Para saan? Para pagtibayan ng bawat isa sa pananampalataya. That is our responsibility. Una sa rabay, hindi dahil sa inyo. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 30 verse 1, itong panahon ng mga Israelita. Bakit? Dahil nung panahon ng mga Israelita, nagpadala rin si Amang Yahweh ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga propeta. Tama? Yes. Pero sila ba'y nakinig sa kanilang mga ibinigay na payo sa kanila? Tingnan natin. Isaiah chapter 30 verse 1. Isaiah 30 verse 1. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ni Amang Yahweh. Anong sabi ni Amang Yahweh? Sa aking mga anak na mapanghimagsik. Now, hindi ba naunawaan natin noong nakaraan na tayo ay tinatawag na anak ni Amang Yahweh? Dahil tayo, ay binigyang karapatan ng Ama sa pamamagitan ng ating rabay na makatawag tayo sa kanyang ama din ng Abba, Father. Kaya sabi niya dito, sa mga Israelita, nakahalintulad natin sa ating panahon, sa aba ng mga mapaghimagsik na mga anak, sabi ni Amang Yahweh, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin. Ouch! Ano pong sabi niya? Sila daw ay nagsasanggunian, nagkakaroon ng kanilang kanya-kanyang panukala na hindi isinasangguni kay Amang Yahweh. Hindi ba katulad nito sa atin kung minsan? Na feeling natin hindi natin kailangan ang advice ng ating mga elders, ang advice ng ating mga sinasabing mga pastor, ang advice ng ating mga tinatawag na mga deacon at mga magulang. Alam niyo kung sinong kinukuhanan natin ng advice? Yung ating mga kaibigan na hindi naman kasama sa pananampalataya. Yung ating mga kasama sa trabaho na hindi naman nakakilala sa salita ni Amang Yahweh. Tabi-tabi po, ano po. Ganon din sa mga Israelita nung panahon nila. Kanino sila humihingi ng payo? Sa kanilang mga sarili-sarili. Sa kanilang mga kakilala, kaibigan, na hindi nakakaalam sa salita ni Amang Yahweh. Dahil sinasabi ni Amang Yahweh, sila ay nagsisangguning hindi sa akin. Pag sinabing hindi sa akin, sabi ni Amang Yahweh, hindi sa kanyang mga lingkod. Ano po?
at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Wala silang ginawa kundi magdagdag lang ng kanilang mga kasalanan. Bakit? Taliwas ang kanilang panukala. Hiwalay ang kanilang nasa doon sa ipinapanukala ni Amang Yahweh sa kanila sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Ano po? Dahil kung sakasakaling kayo ay magtatanong, at itatanong nyo at kayo ay nagkakaroon ng agam-agam, parang yung laging ipinapanukala ni kapatid na Brando, na siya ay mapropromote, madodoble yung kanyang madodoble yung kanyang sahod, pero siya naman ay hindi magkakaroon ng araw ng pagsamba dahil siya ay magiging busy. Now, kung kayo hihingi ng payo, at dahil yun ang ipinanukala mo sa puso mo na gusto mong magkaroon ng mas malaking sahod, gusto mo ng may posisyon at promosyon, kanino ka hihingi ng payo? Sa mga kakilala mo na gusto rin ng promosyon, sa mga kakilala mo na gusto rin ng malakihang sahod. Kaya ang i-advise sa iyo, tanggapin mo, friend. Friend, tanggapin mo. Imagine mo, mas malaki ang sahod mo. Imagine mo, friend. Supervisor ka, friend. Mas makakabili ka ng gusto mo sa buhay. Baka makabili ka pa ng kotse mo, friend. Tanggapin mo, friend. Di ba ganun ang i-advise sa iyo? Yes. Pero pag ako tatanong ninyo, na kapatid mo sa pananampalataya, sasabihin ko sa iyo, kapatid, huwag mong tatanggapin dahil huwag mong isasakripisyo yung pananampalataya mo. Now, alin sa dalawa ang pipiliin mong payo? Yung payo ba ng lingkod ng Ama, ayon sa salita ng Ama na ibinibigay niyang payo, o yung payo ng friend mo? Dahil pareho kayo ng nasa sa buhay, ang umasenso at makamtan mga pangarap mo dito sa sanlibutan. Now, I believe, mas mananaig yung friend mo na magbibigay sa iyo ng payo. Itong sinasabi ni Amang Yahweh, anong tawag niya sa iyo? Mapanghimagsik na anak na nagsisangguni na hindi naman galing sa akin. Ouch! Na ito'y panahon ng mga Israelita, mga kapatid, ano po? Pero ito'y ibinibigay ng ating rabay na kwento sa ating panahon dahil wala tayong pinag-iba. Pareho lang yung setting. Iba lang ang panahon. Ano po? Pareho lang po yung kwento. Yeah, sabi niya, sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak. Now, tinawag niyang mga anak ng mga Israelita. Ganon din tayo. Tinatawag din tayong anak ng ating Ama sa pamamagitan ng ating rabay. Anong tatawagin niya sa atin? Mapanghimagsik na mga anak. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Ano po? Kaya, tingnan natin yung kwento ng chapter 26 verse 8 ng Mateo. Now, ito yung kwento na kung titingnan natin, baka makikita natin kung ano nasa puso ng tao. Mateo 26 verse 8. Ito ay kwento ng isang lingkod na pinatunayan kung gaano niya pinahahalagahan ng rabay. At ito naman ay kwento rin ng isang lingkod kung paano niya tinignan yung pagpapahalaga ng isang lingkod doon sa rabay. Parehong lingkod itong mga tuwa, pero nagkaiba ng panukala, meaning nagkaiba ng kanilang interpretasyon dahil sa kanilang mga panukala o nasa o in yung ninanais sa buhay. Mateo 26 verse 8. Tatas ko sa verse 7. At lumapit sa kanya, meaning sa rabay, ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungguento na lubhang mahalaga, spikenards. No po, ayon sa kwento, 1 ounce is more than $100 hanggang ngayon. At anong ginawa ng babae? Ibinuhos sa ulo ng rabay samantalang siya nakaupo sa pagkain. Ibinuhos siya ng buo, walang itinira.
No po. At ayon dito sa kwento, lubhang mahalaga. No po. Verse 8. Now, ito na yung interpretasyon doon sa ginawa niya. Yung lingkod sa verse 7, hindi nang hinayang doon sa pabango. Dito sa verse 8, isa ring lingkod, datapwat nang makita ito ng mga alagad, o mga plural, so meaning merong higit sa isa, ay nagalit sila na nagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayan ito? Now, dito natin makikita na parehong lingkod ang sangkot dito. Yung lingkod na nagbuhos doon sa ungwento na pinag-ipunan ito sa kanya yon. Pinag-ipunan niya para mabili yung ungwento na yon, yung pabango na yon. Pero hindi siya nang hinayang para ibuhos sa rabay. And then yung verse 8 na nakakakita ng ginawa niya, nang hinayang siya. Now, the reason being, bakit nagkaiba sila ng pangunawa? Doon sa babaeng nagbuhos, hindi po niya inalintana yung halaga ng ungwentong ibinuhos niya, kundi ang kanyang panukala sa puso niya, yung iniisip niya sa puso niya, ay maluwalhati ang rabay sa kanyang kamatayan dahil ito maaari ay ipinaunawa sa kanya. Samantalang itong verse 8, ang nakikita lamang niya ay alin? Yung literal na halaga ng ungwento na magagamit niya sa sanlibutan at hindi maluluwalhati ang rabay. Makikita natin na sa ating panahon may mga ganito ding pangunawa. Mayroon sa atin ang makakakita doon sa ginagawa natin sa ikaluluwalhati ng rabay, bagamat kung minsan ito ay hindi ayon sa ating mga panukala o mga pangarap sa buhay. O yung ating sarili ding pangunawa na iniisip natin na ito'y makakabuti sa atin dahil ito yung pinapangarap natin sa sanlibutan. Whatever case it is, depende ito sa ating mga iniisip na panukala. Depende ito kung ano yung pangarap natin sa buhay. Ang pangarap ba natin sa buhay ngayon na tayo nananampalataya ay maluwalhati at may parangal ang pangalan ng ating rabay, o uunahin nating maiparangal, magawa at matupad ang ating mga pangarap sa buhay bagamat ito ay para lamang sa sanglibutan? Uulitin ko uli yung laging ibinibigay na halimbawa ni kapatid na Librando. Hindi niya tinatanggap ang kanyang pagiging promosyon dahil hindi niya nais na makalimot ipangilin ang araw ng pagsamba. Now, ilan sa atin ang makapagsasalitang katulad ni kapatid na Librando balang araw? Ano po? Kaya sabi dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 17, Mangangaral chapter 3 verse 17, kung alam natin ang kwento ng ating mga panukala, siguro naman mag-iisip tayo. Darling ng tissue. Ecclesiastes 3:17. Sabi niya dito, sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Ama ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Now, ano pong sabi niya? Excuse me. Sinabi ko sa aking puso. Now, kung alam natin at naunawaan na natin na sa bawat panukala ng tao, sa bawat purpose, sa bawat plano, sa bawat pangarap, sa bawat nasa na ating iniisip na gagawin, anong sabi niya? Ito man ay mabuti, anong sabi niya? O masama, anong sabi niya? Ito ay dadalhin sa araw ng paghatol. Dadalhin sa araw ng paghatol, sabi niya. Sapagkat
May panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Ito'y gagawin mo. Ito'y bibigyan ka ng pagkakataon, sabi niya. It's either gagawin mo o hindi mo gagawin. Pero mabibigyan ka ng pagkakataon. Meaning, hindi tayo makakaiwas that day na yung panukala mo ay gagawin mo o hindi mo gagawin ayon sa pangunawa na binigay ng Ama kung ito ay mabuti o ito ay masama. Now, ang ibig kong sabihin, pag mabuti o masama, mabuti kung ito'y ayon sa salita ng Ama, masama kung hindi ito ayon sa salita ng Ama. Dahil wala pong gray area. Ano po? Walang gray area. Mabuti dahil ito'y ayon sa salita ng Ama, so anything na hindi ayon sa salita ng Ama, ito ay hindi po mabuti. At kapag hindi mabuti, then ito ay masama. Ano po? So makikita po natin ang kwento ng ating mga panukala kung saan nababatay ang ating mga iniisip na mangyayari sa ating buhay. Kaya sabi niya dito sa unang John chapter 3 verse 8. Unang John chapter 3 verse 8. Yan, tandaan natin. Lalaliman ng rabay ang kanyang aral. Ito sabi niya sa John chapter 3 verse 8. Ang gumagawa ng kasamaan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Ama upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. So, kung tayo po hindi gumagawa ng mabuti, ano yung ating ginagawa? Gumagawa tayo ng masama. Kung tayo gumagawa ng hindi ayon sa salita ng Ama, ano sabi niya? Tayo ay ano? Pag-aari ng dyablo. Now, wala pong gray area. Dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao balang araw. Buhay na walang hanggan o dagat-dagatang apoy. Wala pong in-between. Ano po? Walang in-between. Kaya sinasabi niya, kung hindi ka mainit, hindi ka naman malamig, idudura kita. It's either you are cold or you are hot. Wala pong malahininga. Ano po? Kaya kung ang aking panukala, it's either kay Amang Yahweh or against kay Amang Yahweh. Now, nasa atin po, yung ating purpose-driven life, para lamang sa sanlibutan ito or para kay Amang Yahweh at the end of the day. Tayo po yung magsasabi. Ano po? Pero sa mga tunay na nananampalataya at yung kanilang kapusuan ay binago na ng salita ng Ama the moment na sila nananampalataya, itong sabi dito sa Aklat na Mga Gawa. Sa Aklat na Mga Gawa, ito ang sabi niya. Aklat na Mga Gawa, chapter 26, verse 16. Ito. 26:16. Datapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y nagpakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman na mga bagay na nakita mo sa akin at na mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Nung sabi niya, ito ang sinabi ng ating rabay kay Saulo nang pinili niya si Saulo na gawing lingkod. And we pray na ito yung naramdaman din natin nang tayo ay pinili ng rabay sa lahat ng taong kalipunan na nasa paligid natin. Ano po? Anong sabi niya? Ikaw ay pinili kong saksi sa mga bagay na nakita mo at mga makikita mo pa. Kaya tayo po ay nagpapatutuo sa ating mga kapatiran sa sa mga ginagawa ng ating rabay sa ating buhay. Tayo yung saksi na si Amang Yahweh ay totoo. Tayo yung saksi na si Amang Yahweh ay hindi po naglilikat
Narinig natin ang patutuo ni Nani Imbit. Narinig natin ang patutuo ni kapatid na Librando. Narinig natin ang patutuo ng iba nating mga kapatiran na nagsasalita tungkol sa mga bagay na nangyari sa kanila na ginawa niya mangyari sa buhay nila. Pinili tayo. That is the purpose-driven life na pinili tayo ng Ama para saan? Para gawing saksi. Yun ang ating plano na ginawa ng Ama sa atin. That is the purpose. Kaya sinabi niya sa Roma chapter 8 verse 28, para gawin ang kanyang nasa sa pagkakapili sa atin. Therefore, wala na tayo dapat pang gagawin sa ating buhay, kundi ganapin ang pagkakapili sa atin. Not yung sarili nating purpose-driven life na para lang sa atin at dahil lang sa sanlibutan ito. Hindi na po sana yun ang manahin. Kaya kung sino man sa atin ang mamimili, kung tayo ay bibigyan ng dobling sahod, pero tayo naman ay maliliban sa araw ng pagsamba, sana pipiliin natin ang araw ng pagsamba at hindi yung dobling sahod. Bakit? Dahil dito natin makikita kung alin dito yung purpose-driven life mo. Ano ba yung nasa mo sa buhay? Ang umasenso sa buhay na ito, pero mawawala naman ang iyong kaluluwa. Nakalimutan mo bang sinasabi ng kasulatan? Ano po? Ano ang pwede nating ipalit sa ating kaluluwa, maangkin man natin ang kayamanan ng sanlibutan? Nakalimutan ba natin kwento yun? O nakalimutan natin yung kwento na sinasabi ng rabbi, ang buhay ay hindi ibinabatay sa dami ng kanyang pag-aari. Nakalimutan na ba natin yun sa Lucas chapter 15 verse 22? Abay mga kapatid ko, kung ang purpose-driven life ninyo ay hindi ang buhay na walang hanggan, abay kapatid ko, sinasabi ko sa iyo, nagsasayang ka ng oras mo sa pakikinig ng aral. Ang aral na ito ay hindi para sa iyo. Ang aral dapat sa iyo, kung paano umasenso sa buhay, yun ang aral para sa iyo. Paano magkaroon ng milyones sa edad na 40, yun ang para sa iyo. Paano yumaman, yun ang para sa iyo. Hindi ang aral ng rabbi. Bakit? Ang aral ng rabbi is a purpose-driven life to have life everlasting. Yun ang kanyang plano para sa atin. Now, kapatid ko, sana maunawaan mo ang kwento kung bakit ganito ang aral na ibinigay ng rabbi. Kaya, sabi niya dito sa aklat ni Efeso, aklat ni Efeso chapter 1 verse 11. Efeso 1:11, sabi niya, tayo rin naman. Now, tayo, sino na? Tayo, kasama na tayo at tayo rin naman, di si Efeso. Meaning, kasama na tayo ngayon. Literally, kasama tayo. Bakit hindi na tayo katulad doon sa lumang tipan na isinasama natin ang ating sarili, kahalintulad natin sila. This time, kasama na tayo. Tayo rin naman, bawat isa, sabi niya, ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya o gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Anong sabi niya? Tayo. After na tayo po'y nanampalataya. Kasama na tayo sa plano. Kasama na tayo sa panukala ng Ama after na napili tayo. Hindi na natin isinasama lang ang sarili natin, kundi literally kasama tayo doon sa panukala ng Ama. Bakit? Dahil pinili niya tayo sa pangkalahatan ng sanlibutan. Uulitin ko ulit. Itanong mo sa sarili mo, kung hindi ka pa napili, ewan ko na lang kung anong masasabi mo. Sa inyong lugar, ilan ang katulad mo na nananampalataya? Lahat tayo ay nasa iba't ibang lugar. Kaya kung mapapansin ninyo kung saan-saan napupunta yung ating mga asimblya, hiwa-hiwalay. Ano po? Dahil ang kwento, pinipili lang ng Ama ang sinumang kanyang tatawagin, kanyang magiging lingkod. Kaya sabi niya, tayo rin naman ay kasama sa pagkakapili. Ano po? Tayo din naman ay kasama sa pagkakapili. Ano po? Pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 9. Malapit na po. Pangalawang Timoteo, chapter 1, verse 9. 2 Timothy 1:9.
Ito pa. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Ano daw? Tayo daw ay iniligtas. Now, anong ibig niyang sabihin? Nang mamatay ang rabay sa tulos, yun ang ating pagkakaligtas. Ano yung pagkakaligtas sa atin? Yung pagkakaligtas sa atin mula sa dagat-dagatang apoy, yun ang pagkakaligtas sa atin. Dahil before natin nakilala ang ating rabay, ang atin pong destinasyon ay ang dagat-dagatang apoy. Bago natin nakilala ang rabay, ang destinasyon natin is dagat-dagatang apoy. Bakit? Wala tayong gawang mabuti sa salita ng Ama. Tayong lahat ay nagkasala. Pero nang mamatay ang rabay para sa atin at nanampalataya tayo na ang kamatayan ng rabay ang siyang nagligtas sa atin. Therefore, tayo ang sinasabi dito sa aklat ni Timoteo na tayo ay tinawag at naligtas ayon sa pagkakatawag sa atin. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya for His purpose. Para sa kanyang panukala. Kaya mapalad po tayo mga kapatid ko dahil napili tayo ng Ama for out of all the people sa ating mga lugar. Napakapalad po natin. Huwag nating sayangin ang pagkakapili sa atin. Sa inyong lugar, sa inyong trabaho, baka kayo lamang nananampalataya. Ang tanong, alin ang mas pinananampalatayanan mo? Alin ang mas pinapanigan mong mapalad? Ikaw o yung mga nakikita mo sa trabaho mo na may sasakyan, may magandang bahay, may maayos na mga, may mga anik-anik, kung todo alahas, sila ba yung sinasabi mong maswerte sa buhay? Sila ba yung mga kinaiinggitan mo sa buhay? Kaya ka nagpapagod 24/7. Now, sila ba yung kinainggitan mo sa buhay? Yung ba kinainggitan mo yung may mansyon sa Forbes Park? Kinainggitan mo ba yung mga Mercedes-Benz? Kinainggitan mo ba yung mga milyones sa bangko? Yun bang pinag-iinggitan mo kung bakit nagpapakapagod ka 24/7, ginagawa mong araw at gabi at gabi ang araw? Yun bang kinainggitan mo? Kapatid ko, sabi ni Apostol Saulo, tayo ay napakapalad na tayo ay iniligtas sa tiyak na kamatayan dahil tayo ay kasama sa mga tinawag. Yun ang pagkakaiba natin sa mga tinawag at sa mga hindi tinawag. Now, kapatid ko, alam nyo nung panahon ko na medyo bata-bata pa ako, pinangarap ko yung mga nakikita ko sa paligid ko. Dahil yun din ang aking panukala, yun ang aking purpose sa buhay. Ano po? Ang asawa ko magsasabi sa inyo, nung bata-bata pa ako, hindi ko mabilang kung ilan ang singsing ko, 4 yata o 5. Meron akong kwintas na ginto sa aking liig, meron akong pulseras na ginto, meron akong watch na ginto. Feeling ko, ganoon ang gusto kong buhay. Now, yun bang kinapangarap nyo ngayon sa inyong buhay, kapatid ko? I pray na hindi na. Now, hindi ko sinabing hindi nyo pinangarap, pero kung pinangarap nyo man, I pray na hindi na. Huwag nyo nang kainggitan yung mga nakikita nyo sa paligid ninyo na yun ba yung pangarap nyong buhay? Alam nyo, 53 pa lang ako pero marami na akong naranasan sa buhay. Ano po? Kung pagkaalwan ang iniisip nyo, pareho lang mga kapatid ko. Ano po? Yung nakakain ng mayaman, nakakain din natin paminsan-minsan. Hindi man araw-araw, pero kahit papaano paminsan-minsan. Pero ang pagkakaiba natin sa kanila, bagamat tayo kung minsan ay medyo nangangailangan sa pera, ang pagkakaiba natin sa kanila, medyo kung minsan tayo ay hikahos sa buhay. Yung pong sinasabi ni Nanay Imbet na meron tayong Ama at Elohim na pwede nating tawagan sa oras ng ating mga pangangailangan at higit sa lahat, tayo po ay tinawag para magkaroon ng buhay na walang hanggang barang araw. Yun ang purpose-driven life kung bakit tayo napili. Kaya sabi dito ni Saulo,
Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala, panukala, at purpose at biyaya na ibinigay sa atin kay Mesias Yeshua, buhat pa ng panahong walang hanggan. Yun pong dahilan kung bakit tayo natawag. Yun ang nasa ng Ama. Ginusto ng Ama na pinili niya tayo. For whatever reason, hindi natin alam. Wala, kumbaga, hindi, kumbaga, we feel na hindi tayo worthy. Excuse me. Feeling po natin ay hindi tayo karapat-dapat. Pero salamat po sa Ama. Ayon sa kanyang biyaya, napili po tayo sa lahat ng mga pinili. Kaya mga kapatid ko, ito ang sinasabi na purpose-driven life na pinili ng Ama para sa atin. Hindi tayo namili ng buhay na ito. Ang Rabay ang pumili sa atin. Ang mabuti lang natin gawin ngayon, panatilihin ang pagkakapili sa atin. Dahil siya din ang nagsabi, huling talata na natin ito, Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito ang sana lagi natin maunawaan at maalala, ano man yung ating mga kinalalagyan at antas sa buhay. 29:11. Alam ko ito ay paborito ni kapatid na Winalin na talata. Sabi niya, Jeremiah 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. See? Yung pagkakapili sa atin, ito po ay pinangyari ni Amang Yahweh na mangyari, na maganap para sa atin. It is His purpose. Kaya sabi niya, alam ko ang mga bagay na iniisip ko para sa inyo. Sabi ni Amang Yahweh, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan for your peace, at hindi tungkol sa kasamaan. Bakit? Upang bigyan ko kayo ng pag-asa, saan? Sa inyong huling wakas. Ano yung huling wakas natin? Ang buhay na walang hanggan. At si Amang Yahweh, sabi niya, ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating kapayapaan. Ano po? Kaya mga kapatid ko, napakapalad po natin. Ano po? Hindi po tayo maswerte. Dahil ang swerte para sa tao. Ang pagkapalad hinirang. Pinili yung pagkapalad. At tayo pinili ng Ama na ipaunawa sa atin ang kanyang nasa. At ang kanyang nasa, tayo ay magmana ng kanyang kaharian balang araw. Namatay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ipinanukala niya sa atin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa sino mang mananampalataya sa kanyang bugtong na anak. At mapalad po tayo dahil naunawaan po natin ang kwento. Marami po ang, sabi niya sa aklat ni Job, marami ang mga tinawag ng Ama. Marami yung kanyang mga pinagparamdaman ng kanyang kapangyarihan. Pero mas marami yung hindi nakinig. We pray mga kapatid na naunawaan natin ang purpose-driven life ng ating buhay the moment na tayo nanampalataya. At kung hindi pa man natin naunawaan before, I pray na ngayon naunawaan natin ang kwento. Na yung pagkakapili po sa atin ay hindi po nagkataon. Yung pagkakapili po natin para manampalataya ay hindi po parang naging swerte tayo. Hindi po. It is intended. Ano po? Itinadhana ng Ama na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang nasa dahil sa pagkakapili niya sa atin. Nawang tanong, mananatili kaya tayo sa pagkapili sa atin o mas iisipin natin at mas gaganapin natin yung mga gusto natin sa buhay na taliwas sa salita ni Amang Yahweh o gagawin natin ang pagkapili sa atin at gaganapin natin ang gawain ibinigay sa atin. Alam po ninyo, ano man po yung mga pangarap sa buhay, I know na mas maganda po yung pinili ng Ama para sa atin. Itataas ko ang aking dalawang kamay. Ano po? Na mas maganda yung pagkapili ng Ama sa gawain ibinigay niya sa atin at sa mga gawain
o mga pagkakataon na ipinahintulot ng Ama na matupad yung aking mga pangarap din sa buhay, pero ito'y nangyari ayon sa kanyang nais. So meaning may mga pagkakataon na yung mga pangarap mo din ay mangyayari, pero hindi na sa pamamagitan ng iyong nais na mangyari, kundi ayon sa salita ng Ama, at ito'y para sa kanyang ikaluluwalhati at ikararangal. Kaya mga kapatid ko, naway tayo po ay natuto sa aral ng Rabay na ang ating purpose-driven life now ay para ganapin ang kanyang kalooban. At sana tayo ay makaabot sa kaluwalhatian at biyaya na ibinigay sa atin ng ating Ama sa pagkakakilala natin sa Kanya na balang araw tayo ay makakabahagi sa ipinangako niya sa ating buhay na walang hanggan na siyang mamanahin ng mga pinili ng Ama na gaganap sa Kanyang nasa. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi po dito sa bansang Amerika. Shabbat Shalom po.